Hello po sa lahat, magandang araw po, no? Mamili kayo dito sa tatlo. Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan. Alin kaya sa tatlo sa tingin niyo ang pinaka nakakatakot at bakit? Kamatayan po. Kamatayan. Ikaw? Pag-ibig po. Okay, dito ko muna sa kamatayan. Ba't ka natatakot dun? Kasi, as in, for me po, kamatayan kasi, may mga mahal po ako sa buhay na may iwan as a pag-ibig ko rin po sa kanila or pagmamahal ko sa kanila. Natatakot po ako na maiwan sila na mag-isa or maiwan sila na malugmok kasi po, for me po ang kamatayan ay nagbubuklod sa mga pamilya o sa mga tao na nagmamahalan or nagkakaisa. Ikaw naman, bakit naman tao For me naman po, pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, maaari siyang, pag lumala yung RS nyo, maaaring umikot, maaaring mabaliw ka sa kanya hanggang sa magiging controlling na. Hindi mo masasabi kung magiging toxic ba ito hanggang sa magiging obsessed ka na sa kanya. Sa tingin niyo ba, mahirap pa magmahal ngayon ng tao ngayon kumpara dati? Ngayon po. Mas mahirap ngayon? Opo. Bakit kaya? Ngayon po kasi iba na po kasi yung nakasanayan kesa noon sa ngayon. Dati po kasi nauuso yung may harana, ganyan. Ngayon po hindi, parang chat na lang eh. Ganon. Manliligaw ka na lang po sa chat at sasagutin mo na lang rin po sa chat. Sagutin na sa chat. Ikaw, sa tingin mo, mahirap pa magmahal ngayon ng tao ngayon kumpara dati? Para sa akin po is mas mahirap po dati kasi po kumbaga po ay napaka-conservative po ng mga tao ngayon, lalo na po ng mga magulang. Kaya po kailangan talagang pagsikapan mo na ipakita sa mga magulang ng minamahal mo kung paano mo ba talaga siya kagustong kamahal or mamahalin. Kasi po kailangan mo bang bigay ng buong effort sa minamahal mo, gaya na lamang po dati ng kaya sinabi niya po ng paghaharana. Ipapakita mo po talaga sa mga magulang niya na karapat dapat kang mahalin ng isang babaeng minamahal mo or taong minamahal mo. Okay, ito naman po. Sa tingin nyo, meron ba yung trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Ikaw muna. Opo, kasi nauuso po yung mga cheater. Madami, yung... Para sa akin po, mahirap po talaga mag-build ng trust sa isang tao, lalo na po once na nasira niya ito or kasi po once na nabuo mo po yung trust ng isang tao sa'yo, bakit mo po kailangan sirain to kung talaga pong nagpasya na siya na pagkatiwalaan ka po ng buong buo? Sa tingin niyo po ba, paano niyo ba malalaman na isang tao talaga ay mapagkakatiwalaan? Ito ba daw kailangan mo siyang makilala sa loob ng buwan o taon? O nararamdaman mo na lang? Paano mo tinitingnan niya? Nararamdaman po kasi po hindi naman po hindi naman po natin magiging basehan na kilala mo isang tao para pagkatiwalaan mo. Maaari po silang maging kumbaga po kung pagkakatiwalaan mo isang tao, kailangan po talagang nararamdaman mo ito, hindi po yung porket kilala mo is pagkakatiwalaan mo na po siya. Ikaw naman. Pag nakikita mo po yung pagiging faithful niya sa'yo kahit LDR kayo. Okay. Sa tingin niyo po ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Hindi po kasi syempre meron pong mayaman, meron pong mahirap. Oo. So may ibang ganong estado. Ikaw naman? Para sa akin naman po, ang buhay po talaga hindi nagiging patas, lalo na po pagdating sa batas. May mga tao pong gumagamit ng kapangyarihan kontra batas. Kailangan po masundin pa rin po natin yung batas, lalo na po sa pagpapatnubay ng katarungan dito sa ating bansa. Paano naman po kung meron akong ibibigay na ganitong halimbawa? Kunwari, meron tayong kukumparang dalawang tao. Huwag kayong mag-alala, wala kang kinalaman dito sa halimbawa na to. Isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuti, okay siyang pakisamahan kasi mabuti siya. Maayos siyang samahan, talagang okay siya. Pero itong nangyari sa kanya, siya yung laging sinasaktan, siya yung laging inaapi, siya yung laging iniwan sa ere, and unfortunately, madalas silang laging heartbroken kahit green flag na, kitang-kita na ang pagiging maayos nila. Versus, yung masamang tao, masama na nga ugali, kita-kita ng pagiging masama, pero ang dami pa nilang kaibigan, marami pa doon nagkakajowa at tila mas gusto nilang red flag kaysa green flag. At ang ginagawa lang nila ay lagi nilang inaapi ang mga mabuting tao. Madali lang ang tanong ko lang sa inyo. Napapansin niyo ba yan sa totoong buhay, yung ganyang trato na yan? Sa totoo lang po, medyo or siguro po oo. Napapansin ko po kasi po, minsan po kung sino po talaga yung mga mabubuti, sila pa po yung nakakaranas ng pang-aapi. Hindi po natin tinitingnan yung other side ng story or
backstory po ng isang tao before siyang i-judge. Compare po dun sa mga tao na porket nakilala mo is ito-tolerate mo na yung kasamaan ng ugali nila. Ikaw naman. Meron po kasing mga tao na mas pinipili po nila yung mga red flag. Kasi po, Paniniwala rin. kasi po sa paniniwala na nila, halimbawa po, meron Okay. pong mga taong red flag na sa una lang po magaling, ipapakita po nila yung mga effort nila, ganun. Kasi hindi pa po nila nakukuha yung gusto nila. Tapos, Oo. pag sa huli po, doon na po nakuha na nila ganito, parang hahayaan na lang po nila yung isang tao. Naawa ba kayo doon sa mga mabubuting tao? Opo. Ikaw? Kasi po, sila pa po yung naaabuso, sila na nga po itong binibigay na po nila lahat. Oo, ikaw naman. Same answer lang po sa kanya kasi po kung kikilalanin mo po talaga sila, sila po talaga yung mapagkakatiwalaan mo compare po dun sa mga masasama. Kasi po, di ba, as in, hindi naman po nila talaga deserve na maabuso ng ganun kung kikilalanin mo talaga sila ng masinsinan. Pero sa tingin nyo, karapat dapat ba silang mahalin? Alin po dun sa dalawa? Yung mabuting tao talaga, sa tingin nyo sila karapat dapat mahalin? Opo, kasi po kung talagang mabuting isang tao, sa tingin wala naman pong magiging ibang reason para hindi sila mahalin compare po dun sa mga masasama. Alam mo naman na po na masama na sila, bakit mo pa sila kailangang mahalin, di ba? Ikaw naman. Opo, kasi po, worth it na po yung tao tapos sasayangin mo lang. Ito nga kasi nakakalungkot. Bigyan ko kayo ng isang, nabasa ko lamang sa social media. May isang netizen, kinuwento niya yung isang babae ito kakagulat. Merong mga taong nanliligaw sa kanya, yung mga sweeters kung tawagin natin. Lahat yun mga green flag. Ang ginawa ng babae, lahat yun ni-reject. Tapos yung lalaki, nagulat na lamang siya, itong babae na to, meron na tong anak. Siguro, hindi ko alam kung anong edad na to ngayon, kung buhay po ito, I don't know. Pero ngayon, itong babae na to, meron na siyang guilt. Para bang sinisisi niya, meron pa daw bang mabubuting tao sa panahon ngayon? Tapos nung pinagsabihan niya doon, yung lalaki na doon sa babae na yun, hindi mo kasi pinapahalagaan yung mga tao na yan. Kaya yun ang tuloy nangyari. Anong punto kong nais parating? Di ba tayo ay pinalaki na kung kayo magmabuting tao ka, wala kang problemahin sa mga tao sa paligid. Kasi lalapitan ka. Ikaw nga, magkakaroon ka pa nga ng maraming kaibigan kasi magandang pakikisamahan mo. Pero ito ang problema ngayon sa henerasyon. Yung pagiging mabuti, nagiging masama pa sa lahat-lahat. At yung pagiging masama pa, ay nagiging normal na nga lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Opo. Pero hindi ibig sabihin nun, yun ang ating gagawin. Kasi may mga taong gusto nila ipakita pa rin yung kung ano ba talagang tamang itinuro sa kanila. Para mas malaman nyo, ito po, may iba makito na to, no? Sundan nyo po ito, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba isang mabuting tao po? Pag mabuti po sa akin yung tao, mabuti rin po ako. Okay? Kung Ikaw paano na, po ako ito. okay, ikaw naman. Para sa akin po, mabuting tao po ako in my own way. Kasi po kung makikilala mo po talaga ako at yung buong pagkatao ko, masasabi mo po talaga na mabuti ako. Tsaka sino ka po para tsaka po sino po yung isang tao na to or sino ka po para i-judge yung tao na yun na masabihan siya na masama kung wala ka naman pong basis about sa kanya. Diba? Okay, pero para sa inyo, ano ba isabihin ng mabuti pag narinig niyo yung salita niyo? For me po ang mabuti, kung marami po kasi ibang pwedeng maging paliwanag sa salitang mabuti, pero kung anuhin po kung magiging basis po natin sa tao, ito po yung isang tao na literal po na mapagkakatiwalaan, mabuti at bukal ang puso. Okay, ikaw naman. Same lang rin po sa answer. Okay, ganito, may iba yung magbasa ng dictionary? May iba yung magbasa ng dictionary? Hindi. Pero nagsasearch naman kayo kay Google pag hindi nyo naman isang salita. Okay, bigyan ko ng konting trivia, konting kalaman. Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang krimen, wala ka daw sinasaktan, at wala ka daw ginagawang mga kasalanan. Tingnan natin itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yan ang problema. At po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di man ang binalik, kahit po ang pangungopya at pagpakopya ng exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Siguro po yung nakalimot ng pera or barya sa kalsada, ganun. Kayo naman po. Ganun rin po. Hindi ko po kasi... Okay, so halimbawa, kunwari lamang, nandyan na yung police station sa di kalayuan. Sa totoong buhay lamang, imagine nyo, wala na tayo dito lahat.
Kasi yung iba ata, lumaki na, nangungupit ng sagot. Yung iba ata, natututo mo, mangupit ng mga barya. Ang punto lamang, may trust issue ng mga tao sa atin madalas sa maliit na bagay. Eh ano pa kaya kung sa malaking halaga? Kaya ang totoo, lahat talaga dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Ikaw? Opo. Nawawala ba ang stress nyo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Lalo pong tumitindi. Siyempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo kunwari isang tao. Siyempre, kalo ko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal o manuntok, pero sa isip lamang, hindi mo talaga siya gagawin. Baliktad nga lang. Pero may nagsasabi po, hindi man tayo nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo sa puso ng masasakit na salita. Kaya ang totoo talaga, lahat talaga tayo dito ay guilty. Whether kung may anger issue or wala, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan lalakad kayo, bigla kayo nadulas, napa-OM. Alam niyo na po yun. Ikaw, ganun din. Tanong ko lamang, mahal niyo ba mga nanay niyo? Opo. O halimbawa, kunwari, nagpapalipas kayo ng oras dito. Kunwari lamang, halimbawa, nadapa kayo. Nagtawanan kayo. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay mo sa bibig mo na wala siyang kinalaman sa pagkadapa mo sa lugar na to. Yung OM, instead na letter G, ay ginamit mo pangalan ng nanay mo. OM, insert mother's name. Okay lang ba yun? Expression lamang? Sa tingin ko po, kung basis po natin is expression lang talaga. Sa tingin ko po is okay lang talaga kasi po pag-express lang naman po yung nararamdaman or pagkagulat lang din naman. Kahit wala siyang kinalaman. Hindi po sinasadya yung... Hindi sinasadya. Pero yung iba po magsasabi ay ganito ang opinion nila. Hindi nila kaya sabihin yan, una, weird daw, and pangalawa ay parang nakaka-disrespect. Kaya yung iba hindi nila kayang gawin yan. Pero ang punto lang po ganito lamang. Kaya hindi natin madalas ginagawa yan kasi mahal natin mga natin sa buhay. Grado yung pangalan ng mga loved ones natin o kahit kaibigan mo, hindi mo sila kaya basta-basta mabastos. Pero sana, gayon din nga yan sa Panginoon. Unfortunately, sa sobrang kulit ng dila natin, lahat na natin inabanggit na natin yan. Kaya ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos na hindi nagagamit kapag hindi pagsamba o pagdadasal. Yun nga lang, lahat tayo dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po sa inyo, hindi ko sinisiraan, hindi ko inuhusgahan. Kasi yung tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo pamatay, hindi ito pananakot, at harap tayo tinatawag judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty o innocent po yung tao? Guilty po. Ikaw? Same lang din po, guilty. Okay. Saan kaya kayo pupunta halimbawa pag kayo namatay, for example? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Sa tingin ko po, ay based lang din naman po sa mga nagawa ko is siguro sa langit naman po. Sa langit, ikaw? Ako din po eh. Bakit sa langit kayo pupunta? Kung may nagawa tayong kasalanan. Kasi po yung nagagawa naman po naming kasalanan ay hindi naman po yung sobrang... Hindi ganun kabigat. Okay? Parang pagsisinungaling lang po yung mga... Mga ganun. Ikaw naman po. Same lang din po kasi po as a bata pa lang po, yung mga kasalanan po natin na nagagawa, just like pagsisinungaling or pangungopya is literal po hindi talaga siya, parang napakababaw lang naman po masyado na kasalanan Alam na po siya. natin yung tama at mali. Okay. Parang ganito lamang po yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Mabilis lang naman to. Kunwari ikaw ay nakapagsinungaling ka sa maliit na bata. Anong mangyayari sa inyo? Siguro po, Nagsinungaling ka sa bata, ano kaya mangyayari sa iyo? siguro po hindi na ako mapagkakatiwalaan kasi po, as in bata na po yun, bakit kailangan mo pa siyang pagsinungalingan or what? Okay, ikaw. Oo nga po, kasi sabi po nila, yung mga bata nga po, hindi sila nagsisinungaling. Oo, pero madalas sasagutin nila, kung ikaw yung magsisinungaling sa bata, ang reaksyon ng epekto, wala. Kasi hindi naman nila alam na kung ikaw yung nagsasabi ng totoo. Pero kunwari nagsinungaling ka sa kaibigan mo, ano mangyayari sa inyo? Hindi po ako mapagkakatiwalaan. Diba? Pero pag Mm-mm. nasa mabuti naman po yung pagsisinungaling ko, Okay, siguro po ikaw. Ay, siguro nga, kagaya nga rin po ng sabi niya, kung ang pagsisinungaling ko naman po ay hangad ng kabutihan, why not po, di ba? Kasi, syempre po, ginagawa mo po yun para sa inyong dalawa kasi magkaibigan kayo. Pero kung ang pagsisinungaling na po ito is makaka-apekto sa inyong dalawa,
siguro po hindi na po niya talaga ako pagkakatiwalaan ng sobra kasi kaibigan niya po ako, ba't kailangan ko pa po siyang pagsinungalingan, di ba? Okay, paano mo kung tari tayo nagsinungaling sa magulang o sa eskwelahan? Anong mangyayari sa atin? Ano mangyayari pag tayo sinungaling sa magulang natin at sa eskwelahan? Kunwari, Parang same lang din po din Para din about po sa kaibigan. kakabuti. di kakabuti din. Okay, parang ganito lang kasi yan. Kaya ako po tinatanong yan. Kasi may mga tao po na porkit maliit lang ang kasalanan, parang hindi to big deal. Pero ito na nagiging problema. Halimbawa lamang, sa eskwelahan, talamak ang pangungopia. Sabi na, hindi, normal lang yan. Lahat yan, dinaan yan. Tapos mabubuot na lang tayo, itong tao na to, bigla na lang to, naging politiko for example, aboy, marunong na mangurakot o mandaya, di ba? Ang punto lamang kasi minsan yung malilit na bagay, hindi natin napapansin, pero baka ito mamunga talaga. Parang isang tao, pag siya ay nagnakaw ng toyo, suka, o kahit pera lamang yan, di ba meron niyang kaparusahan yan? Tama po ba? At minsan, kahit makulong ka lang ng 3 araw, mabigat na yun. Kasi doon pa lamang, may justice. Ngayon, yan kasi sinasabi ko po na yan, ay parang ganyan din po sa Bible. Nasabi sa Biblia, ang mga tao po nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, kahit po yung nasa puso natin, ang nakakaalam lamang ay ang Diyos, kung ano ba talagang nasa puso natin, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sipin lamang tanong ko lang sa inyo, sa tingin nyo kaya kayo ba ay nag-alala sa sasabi ng Bible, maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat talaga tayo, kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Magaano mabigat man yan. Kayo ba ay nag-alala sa sasabi ng Bible? Opo, mag-aalala po kasi po kung ang kasalanan, kasi nga po, kasalanan na po syempre minsan yung pagsisinungaling. Tsaka, ang basis naman po makapunta sa langit at sa impyerno is kabutihan at kasamaan. Kung mangingibabaw po talaga yung kasamaan, why not wala hindi makakapunta sa langit? Ikaw? Nag-alala ka ba doon? Mag-aalala rin po ako kasi nakagawa po ako ng mga kasalanan. Parang madadaan na lang po siguro sa pagbabago na. Well, ano man po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nananahimik lang ata kayo dito, bigyan ko ginulat sa interview. Pero don't get me wrong po, wala pong masamang intensyon, nagmamalasakit po, kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, nabanggit mo, natatakot ka sa kamatayan, pero ikaw na nagtatanong ko, natatakot ka ba sa kamatayan? Opo. O, ito na yung tanong ko, kung gusto nyo mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years? 50 years. 50 years? Ikaw? Siguro Depende po ang mga 70 or 80 years pa po. Kasi Ayaw, ganun. gusto ko pa pong enjoyin yung buhay ko. Ayaw nyo ng 100 years kung may mag-offer sa inyo. Nakadepende po kasi yan sa panahon kasi minsan may mangyayaring Oo nga, no? Ikaw? Tingin lang din po sa kanya, kaya nga sabi nga po nung matatanda, di ba? Mm-mm. Hindi naman po ma-invento yung isang salita kung hindi siya totoo, kagaya lang po ng aksidente. Why, Totoo. malay mo po ba ma-aksidente yung isang tao or ako mamaya? Hindi naman po sa Ayun nga, hinihiling. no? Yun nga, kagaya sabi ko, parang ganito na nga. Huwag naman sana, bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayong bagsaan dito ng puno. O huwag naman sana, bigyan na lang may bumagsak dito ng eroplano sa atin. Hindi ko tinatakot. Dahil talagang buhay po ay maiksi lamang. Yes, it is true na may kanya-kanya tayo expiration ng buhay. Pero sabi sa Bible, kapag ang tao po ay namatay, ang kasunod po ay Judgment Day. Itingnan niya muna ang mga pinagagawa nating mga kasalanan at kabutihan. Ang masakit nga lang po dito, ang Diyos na to, na tinutukoy natin po lahat-lahat, ay hindi siya corrupt, patas talaga, at wala siyang exemption. Wala na siyang ginawa kundi kabutihan ang ibigay talaga. Pero tayo po ang gumagawa ng kapahamakan. Kaya ang totoo talaga, impyerno ang bagsak natin at walang mabuti sa atin. Pero, bagamat nakapag-alala, syempre merong solusyon. Kailangan muna marinig ang tao itong napakahalagang salita. Narinig ba salitang mercy, M-E-R-C-Y? Ikaw? Hindi pa? Ano sa Tagalog ng mercy? Hindi ko po siya may point out kasi po hindi ko rin po kasi totally maano na kasi ang mercy po kasi for me sa akin is pagpapatawad or gano'n. Kapatawad. Pero ganito, narinig ba salitang awa? Apo. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Apo, sa Diyos po. Ikaw din. Opo. So tama po sabi nyo. Kasi huwag sabi nating mercy o awa, yan po'y paghingi ng tulong sa Panginoon. Nainamin natin tayo po'y mahina, humingi tayo ng tulong sa Kanya,
at nagpapakumbaba po tayo sa Kanya. Hindi po yan kahinaan. Kung hindi, humihingi tayo ng gabay sa Kanya. Imagine nyo kung walang mercy yan, hindi lahat tayo nakakagawa na ng kapalpakan sa araw-araw. Baka nga hindi tayo makakapagtambay ng maayos dito, lagi na may kaguluhan. Ibig sabihin, hindi nakakapag-isip ng maayos ang mga tao sa kanilang mga ginagawa. Pero kapag mayroong mercy, alam ng Diyos kaya ng kanyang awa, kasi hindi niya yung pinagdadamot. Ibinibigay niya sa mga taong hingi talaga sa Kanya. At pa nangyari yon, dito na po magbabago ang takbo ng kaso. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalispo sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Binuwis po yung kanyang buhay. Ayun, kayo bininiwala po doon. So ito nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwis yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto niyang tumulong at magmalasakit. Pero nung ginawa sa kanya, nung siya ay naging tao, siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, siya ay iniwan sa ere, hindi po yan hugot, talagang literal inabandona, at pinatay pa siya at ipinako sa krus. Imagine nyo wala siyang ginagawang masama. Parang kanina, napansin niyo ba yung tanong ko kanina, yung mabuti at masama? Masin yung mabuti, laging sinasaktan, laging iniiwan. Parang ganun sabi mo, gamit natin sa itang gusto nila red flag. Parang ganun ang gusto ng mga tao. Gusto nila sila ang nagkakasundo. Ayaw nila yung isang nagsasabi ng totoo. Imagine nyo, kahit ang korte, nung siya'y dinala, yung si Jesus dinala siya sa korte, hindi siya mapatawan ng guilty. Kasi walang ebidensya eh. Ang problema, kaya po nabaliktad ang desisyon, kasi yung mga tao galit na galit. Para bang sinuhulan. Instead na pera, boses ang ginamit. Kaya nangyari, napahamak si Jesus. Pero, hindi lang siya tao, siya rin Diyos. Kasi alam niya, kailangan niyang gawin yun para mabayaran nga ang kasalanan sa libutan. Kaya siya nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalo ang kasamaan, na matagal na natalo ang kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para po maligtas ang isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Kung hindi, nasa biyaya o regalo ng Diyos. At may dalawang regalong binigay ang Diyos. Una, naging salitang repentance. First time? First time yung narinig yun? Hindi rin po familiar. Hindi familiar, okay. When you say po repentance, sa wikang Pilipino po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Pag kayo ba'y nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Oh, dito sa lugar na to, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito? Siguro po, oo, kasi po. I mean, kung gugustuhin ko man po, opo. Okay. Hindi po. Pero syempre, madalas hindi. Kasi masama pa kay lasa mo. Mas lalo kang hindi Mas gaganda pipiliin yung... ko Oo. pong So, ibig sabihin lamang yan, pag tayo nagkasakit, gusto mo laging gumaling. Yun yung ating gagawin. Pag po tayo may nagawang kasalanan, syempre ang gagawin natin, lalayo sa kasalanan, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Hindi lang yan basta sorry. Like kanina, sabi niyo, pag sisinungaling, iiwasan natin at magsinungaling. Kasi nakakasira yan ng ating karakter sa ating sarili. Kasi sabihin, nasasanay tayo yan. Whether yan ay white lies yan, it's still a lie. Kasi hindi po dapat normal na gagamit natin. Sabihin lamang, napapahamak na natin, hindi natin ating sarili, pati ang ibang tao, pati ang Diyos, niloloko natin. Kaya hindi siya natutuwa sa mga ganun. Kaya ang totoo talaga, kaya natin talagang pagsisihan natin yan. Ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, tsak, pwede rin patawarin ng Panginoon. Bibigyan tayong bagong puso't isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo, kasi po, hindi lang po kayo nagtatanong eh. Nabibigyan nyo rin po kami ng mga, or binumulat nyo rin po yung aming pananampalataya po sa Panginoon. Pero pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Sa tingin ko po, opo, gawa po ng, kung ang tanong nyo po kasi is all about din po sa atin sa mga kasalanan or ganun. Parang mapapaisip na lang po talaga ako na, ay may mga mali nga po talaga akong mga nagawa ganun. Same po sa question. Okay, meron ba yung Bible sa inyong mga bahay?
Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Opo. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Ikaw? Tuwing ano po, hindi po nakakasimba. Okay, tuwing lang ano. Ganito naman, pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kain po. Di ba araw-araw yan? Kasi kaya tayo magiging busy. Hindi tayo pwedeng sabihin ko na, ay, minsan na lang kasi magkakasakit tayo. So sana ganyan din po yan sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. To summarize lamang po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa hell mapupunta. Kasi justice yan ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Pero ang good news, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung tayo po lahat ay maliligtas sana, kung talaga tayo po ay nagsisi talaga sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. Pag nangyari yon, tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman. Ikaw? So kung katanungan po, ako pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo, stay safe po, and God bless po sa inyo. Happy weekend po sa inyo. Thank you po. Kayo rin po. Thank you so much po.